tayo ay nabubuhay na sa panahon ng kapatabagan. Ito yung bulat ng Biblia, may kinalaman sa panahon natin sa ngayon na masusumpungan natin dito sa Marcos, Kabanata 13, talatang 8. Marcos 13:8. Ayon dito. Sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng mga kakapusan sa pagkain. Ang mga ito, ayon dito, ay pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan. So, ito yung panahon natin mga kapatid, panahon ng kabagabagan. Ngayon, ang tanong ito, ano ba ang ibig sabihin ng salitang kabagabagan o distress? No? Ang distress pa mga kapatid ay nagsasangkot ng matinding kirot, matinding kabalisahan. No? At paano natin ito nakikita? Makikita natin ito pag panahon ng mayroong nasunugan, mayroong nabiktima ng kalamidad tulad ng lindol, baha, o kaya namatayan ng kamag-anak, o kaya bumagsak yung kanilang negosyo o iba pa. Ang taong nakaranas ito ay tunay na ayaw niyang maranasan ito. Sapagkat hindi madali kapag ang isa ay hindi nakakatulong sa kakaisip ng kanyang problema. At ang tao ang sangkatauhan sa ngayon ay maraming ganito. Sila nabubuhay sa isang mapagabag na panahon. Pero, pansinin na mayroong isang grupo ng mga tao, mga kapatid, na masaya sa gitna ng kabagabagan. Kilala niyo ba kung sino sila, mga kapatid? Sila yung nasa harap ko ngayon. No? Tanungin natin yung mga golden girls ng Miss Pasay, di ba? No? Dami na pinagdanasan sa buhay, pero kapag ikaw ay lingkod ng Diyos na Yehova, nanatili yung inyong kagalakan. Ngayon, ano ba ang sikreto? Bakit masaya ang mga lingkod ng Diyos na Yehova sa gitna ng kabagabagan? O maganda sigurong tanong, bakit mahalaga na mapag-usapan natin ang isyong ito o problemang ito ng kabagabagan? Tingnan natin, anong mangyayari sa isang tao na nabagabag? Tingnan natin dito sa Kawikaan 24:10. Tingnan natin anong nangyayari sa isang tao na nabagabag. Sabi dito, 24:10 ng Kawikaan, ang sabi dito, nangihina ba ang inyong loob sa araw ng kabagabagan? Sabi dito, ang iyong kalakasan ay magiging kaunti. So, ganun ang naranasan ng isang tao na nabagabag. Para siyang nauupos na kandila. Na hindi niya alam saan niya kukunin yung kanyang lakas para maipagpatuloy ang buhay. Kaya, dahil sa ayaw nating maranasan ito, kailangan, tulad ng mga tapat na lingkod ng Diyos na Yehova, meron tayong lalapitan. Ito yung ating secret weapon laban sa kabagabagan. Meron tayong lalapitan. Sino yung lalapitan natin? Lalapitan natin yung ating tanggulan sa panahon ng kabagabagan. Kaya walang iba kundi ang ating Diyos na Yehova. Ang Diyos na Yehova ay naglalaan sa atin ng tanggulan sa panahon ng tayo ay nabagabag. Kaya, ang Diyos na Yehova ay naglaan sa atin ng 3 paraan para mapaglabanan ang kabagabagan. Ano itong 3? Unang-una ay may panyaya sa atin ng Diyos na Yehova dito sa Awit 55, talatang 22. Kapag tayo ay nakaranas ng matinding problema, Awit 55, talatang 22 ang sagot dito. Ano sabi dito, mga kapatid? Ihagis mo ang iyong pasanin kay Yehova. Yan ang panyaya sa atin,
at siya ay aalalay sa iyo. Hindi niya kailanman ipahintulot na ang matuwid ay makilos. So anong sabi sa atin dito? Panahon na tayo ay may matinding problema, anong gagawin natin? Tayo ay lumapit sa Diyos na Jehovah sa pamagitan ng ano? Panalangin. So yun ang una mga kapatid, ano? Kapag meron tayong matinding problema, lalapit tayo sa Diyos na Jehovah at hingi tayo ng kanyang tulong. At anong klase? Anong sabi gagawin natin? Anong gawin sa problema? Ihagis. Pag hindi nyo kaya, ihagis. At alam nyo sa Biblia, meron tayong dalawang lingkod ng Diyos na yun ang ginawa nila. Yung isa ay isang matapang na tao. Parang lakas ang loob, hindi kaya niya matinag. Sino ito? Si David. Kilala niyo si David, ano? Si David, mga kapatid, minsan siya ay nakatira doon sa lugar ng mga Pilisteo na tawagin ay Gath. No? At doon sa Gath, kasi siya ay hindi pa hari noon, hinahanap pa siya ni Saul. Pero doon sa kwento na yon, itong si David, kasama niya yung kanyang mga makisig na mga sundalo. No, iniwan niya nila yung kanilang pamilya at sila ay pumunta, gusto nila sumama sa mga Pilisteo sa isang digmaan. Pero sa pag-alis nila mga kapatid, yun pala, lumusob yung mga Amalekita. Alam niyo ginawa ng mga Amalekita? Kinidnap. Dinalangbihan ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak, at lahat ng kanilang mga ari-arian ay ginawang samsam. Now, ang tanong, kumusta si David at yung kanyang mga hukbo nung nakita lahat yun? Tingnan natin yung ulat dito sa unang Samuel Kabanata 30. Unang Samuel Kabanata 30, mga kapatid. Tingnan natin dito sa 3 at 4. Sabi dito, nang dumating si David at ang kanyang mga tauhan sa lungsod, aba, narito, sunog na iyon sa apoy at kung tungkol sa kanilang mga asawa at kanilang mga anak na lalaki at sa kanilang mga anak na babae, sila ay dinalangbihan. At si David at ang bayan na kasama niya ay nagsimulang maglakas na kanilang tinig at tumangis. Si David umiyak. Ang sabi dito, hanggang sa wala na silang lakas na tumangis pa. Naubusan na sila ng luha. Para sila naubusan na ng lakas. Para sila nauubos na kandila. Yun ang naranasan ni David. Kung kaya, ituloy natin sa pagbasa dito sa at lubha itong napighati kay David sapagkat sinabi ng bayan na patuhin siya sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay naging mapait. Ang bawat isa dahil sa kanyang mga anak na lalaki at sa kanyang mga anak na babae. Kaya, anong sabi dito, ginawa ni David? Pinatibay ni David ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jehovah na kanyang Diyos. So, wala na siyang ibang malalapitan, kundi ang Diyos na Jehovah. Nanalangin na lang siya. Ang isa pang nananalangin ay isang babae na walang anak. Kilala niyo ba yon? Si Hana. Asawa siya ni Elkanah. Si Hana, mga kapatid, ay isa sa dalawang asawa ni Elkanah. Yung isang asawa, daming anak. Siya 0. Kaya iyak siya ng iyak. Kahit anong gagawin na pag-aamo ng asawa niya, hindi siya mapaamo. Kaya anong sabi ng lalaki? Elkanah, hindi pa ba ako mahalaga kaysa 10 anak na lalaki? Pero hindi mapigil si Hana. Kahit pumunta si Hana sa tabernakulo, doon siya umiyak. Napagkamalan siyang isang lasing. So, nakita natin ang Diyos na Jehovah, iniimbitahan tayo, pag matindi problema natin, tayo ay manalangin sa Kanya. Pero ang tanong ito, sinasagot ba ni Jehovah ang ating mga panalangin? Yun ang magandang tanong. Kasi kung inanyayahan tayong manalangin, ang tanong,
sasagutin ba ito? Bueno, puntahan natin si Hana. Ano nangyari kay Hana? Matapos siyang manalangin. Pagkaraan ng 1 taon, siya ay nagkaroon ng anak na lalaki, ng pangalan ay si Samuel, na naging propeta ng bayan ng Israel. At siya ang naghirang bilang hari sa unang 2 hari ng Israel na sino? Si Saul at si David. Yan, nakita natin pagpapala para kay Hana. Bakit? Siya ay nanalangin. Ikalawa, sino yon? Si David, di ba? Pinag-usapan natin, tumangi siya. Alam mo kay David, sa punpati ni David, noong araw din na yon, matapos siyang manalangin, hinabol nila yung mga Amalekita. At sa araw din yon, nabawi nila yung kanilang mga asawa at mga anak. At nabawi din nila yung mga samsam at napatay lahat ng mga Amalekita. So ganun sumagot ang Diyos na Jehovah sa tapat na tao na napighati na nasa panahon ng kabagabagan. Kanya itong tinutulungan basta lalapit sa kanya. Now, ano yung kalawang paraan na ginamit ng Diyos na Jehovah para patibayan yung isang tao na nabagabag tulad natin? Bueno, nandyan yung tulong niya na pinangako ng Panginoong Hesus na magbigay siya ng banal na espiritu para patibayin tayo. Lalong-lalo na yung mga apostol noong unang panahon, pagkatapos sila iwanan ng Panginoong Hesus. Now, ano ba ang ginagawa o nagawa ng banal na espiritu? Tingnan natin yung nakaulat dito sa Gawa 4:31. Sa Gawa 4:31. Sabi dito, at nang sumamo na sila, ang dako na pinagtitipunan nila ay nayanig. At ang bawat isa sa kanila ay, anong sabi dito? Napuspos ng banal na espiritu at nagsalita ng salita ng Diyos ng may, katapangan. So yun pala ang nabibigay ng banal na espiritu sa atin, yung katapangan ng magsalita. Now, paano ito, bakit mahalaga na talakay natin ito? Sapagkat ang mga apostol noon ay wanted. Di ba? Pinaghahanap sila kasi pwede silang patayin at pinapatigil yung kanilang gawaing, pangangaral. At sino yung pangunahing naghanap sa kanila? Hindi basta-basta. Ang Sanhedrin. Ito yung Supreme Court ng Israel noon. Madali bang humarap sa Supreme Court? Diba? Napakahirap. Pero, ano nangyari? Nung sila'y nakaharap sa Supreme Court, tingnan natin dito sa Gawa 5:29. Anong resulta? Nung humarap sila sa Supreme Court, ito ang sagot ni Pedro nung pinapatigil sila sa gawain. 5:29 ng Gawa, sabi dito, bilang sagot ay sinabi ni Pedro at ng iba pang mga apostol, dapat naming sundin ng Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Isang matapang na salita. Para sa mga Sanhedrin. At kaninong lakas yun? Saan galing yung kanilang katapangan? Sa banal na espiritu. Nabigay sa kanila na Diyos na Jehovah. So malaking tulong ang banal na espiritu, mga kapatid, para tayo ay makapagpatuloy sa ating gawaing pangangaral. Now, yung ikatlong paraan ng kanyang tulong ay ito yung nakikita natin madalas. Pag may problema tayo, sila yung una nating nakikita. Alam mo kung sino yon? Yung mga kapatid natin sa kongregasyon. Yan yung una natin. Lalo-lalo na yung mga matatanda ng kongregasyon ng East Pasay. Di ba? Pag may problema tayo, lapit tayo sa kanila. Ngayon, ano bang tulong na ibibigay ng mga kapatid natin sa kongregasyon? Pwede tayong mapatibay pag meron tayong mga problema. At alam mo yung ginagawa ng mga matatanda kapag kayo lumapit, marahil gagamit sila ng mga publikasyon natin at yun ang itatawid nila sa inyo para kayo ay matutulungan. Anong common na problema ng mga kapatid sa ngayon?
Minsan problema yung kawalan ng trabaho. Alam niyo ba mga kapatid na yung ating magazine na Awake, no? O Gumising, yung August 8, 1991, meron isa doon na paksa na pamagat ay Out of a Job, What are the solutions? So meron binanggit dito na 8 na mungkahi, pero dagdagan natin mamaya ito ng isa. No? So anong gagawin natin? Ang una, sabi dito, do not panic. Huwag mataranta pag walang katrabaho. Hindi katapusan ng mundo yun. Tingin ka lang sa labas, yung namumulot ng basura dyan, matagal na namumulot yan, buhay pa rin, ano? So do not panic. Ano pa? Think positive. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Think positive, ano? Tapos, pangatlo, open your mind to new types of work. Kahit hindi mo pinag-aralan yon, hindi yun ang tinapos mo na kurso, kailangan bukas tayo. Marahil. Gusto natin ng trabaho, pwede na yun, ano? Baka doon ka pa mag-excel at doon ka pa maging maganda pa buhay mo, ano? So, open your mind. Buksan lang yung isip, ano? Tapos pang-apat, live within your means. Not on someone else. Di ba? No, ibig sabihin, kung ano yung kasya mo, yun lang gagastusin. Huwag kang gumastos ng wala ka na. Di ba? Huwag kang pumunta agad sa mga utang. Kaya mga 5, 6, ano? Kaya doon din sunod. Yun ang sunod. Ano? Be careful with credit. No? Huwag basta-basta mangutang. Ano? At yung 6, mahalaga ito. Ito yung pakiusap sa mga misis. Ano yon? Keep your family united. Oh. Pag walang trabaho, hindi pagbalik ng wala ka pa rin trabaho. Di ba? Ano ka ba? Saan ka ba pupunta? Ha? Di ba lalong ma-down yung lalaki? Ano ba naman yung konting masahe? Kaya mo yan. Oh. Di ba? Kaya mo yan. Oh, konting masahe. Oh, luto, sarap luto para ganado ka yung damit, planchado. Necktie, maayos. Ganun. Para presentable. Yung ganun, ano? Yung panahon na yun, mas kailangan united ang pamilya. Ano pang sunod? Keep your self-esteem. Yung tiwala mo sa sarili, dapat huwag mawala. Kasi once yan ang nawala, wala na lahat. Di ba? Huwag kang sumuko. Natandaan mo yung naghahakot dyan ng basura sa labas, buhay pa rin. Oh. Pagka, minsan kita mo, may perang barya pa, panghulog sa video, okay, kumakanta pa, Di ba? O, dapat ganun. Yung tiwala sa sarili nandyan pa. At set up a budget. Kailangan meron tayong budget. Yun yung 8. At alam yung pang-siyam, ito yung ginagamit sa sales. Ano ito? Ask. Alam mo sa sales, paano ito ginagamit? Sabi sa sales, you don't ask, you don't get. Kung hindi ka hingi ng tulong, walang tutulong sa'yo. No? Marahil pwede natin puntahan yung mga kapatid sa kongregasyon. Baka naman, Dad, meron ka bang bakante sa kumpanya nyo? Baka pwede ako kahit konti lang. Di ba? Marahil naman yung kapatid na kataon ay may kailangan. Di ikaw ang unang nakuha. Bakit? Ikaw yung unang lumapit. Di ba? So, yun yung isa. So, nakikita natin na yung publikasyon natin na ginagamit ng mga matatanda at yung binabasa natin, malaking tulong ito para mapaglabanan natin yung mga problema natin na kung problema ay pera o trabaho. Now, panahon ng kalamidad. Pag sinabi natin na kalamidad, mga kapatid, pag sa ating kasalukuyang panahon, wala na sigurong tatalo sa Yolanda, Tama? Napanood nyo ba yung video yung sa Yolanda? Yung sa jw.org? Meron ba kayo nakita doon na isang batang babae? Sino yon? Si Cheryl Gariando. Itong si Cheryl Gariando, mga kapatid, doon sa video siya ay 13 years old. So ngayon, 14 na, At ayon doon, nung dumating yung Yolanda, siya ay nakaligtas kasi kumapit siya sa puno. Pero sabi niya, matapos yung unos, nawala yung kanyang bahay. Namatay yung kanyang tatay at nanay. Namatay yung
tatlo niyang kapatid. At yung isa, ayon doon sa video, ay nawala. Ngayon, ang tanong, para sa isang 13 years old, anong pwedeng isipin ng batang ito? Diba? Alam mo, sabi niya, sa sobrang niyang pagkabagabag, itong sabi niya, pansamantala ay nawalan ako ng tiwala sa Diyos na Yehova. Yun ang sabi niya. Totoo naman yun eh. Minsan dadanas tayo ng parang kini-question natin, meron pa bang Diyos? Diba? Yun ang naranasan niya. Alam mo ang ginawa ng mga matanda sa kanya? Sabi ng mga matatanda, iyak ka lang. Ibuhos mo na yung lahat ng sama ng loob mo. Hanggang maubusan ka ng luha. Parang si David, di ba? Iyak ka hanggang maubusan ka ng luha, no? Pero, pagkatapos nun, ano naman sabi ng mga matatanda? Tayo ngayon ay nabubuhay na sa panahon ng kawakasan at inaasahan natin na darating yung ganito mga kalamidad at hindi natin to maiiwasan. Hindi natin ito matatakasan. Ngayon, pinatibay siya. Sabi, dalo ka sa pulong, kinig ka lang doon, magbasa ka ng Bible, yun ang gagawin mo. At ano yung tulong na natanggap niya? Ayon doon sa video, nakita niyo ba yun? Dinalaw siya ng governing body. No? Inaliw itong si Cheryl. Pero, ang mga kapatid, hindi lang, o mga saksi, hindi lang basta tayo nagpapatibay sa pamagitan ng salita. Ayon doon sa karanasan, doon sa video, ay nagpadala ang mga kapatid sa iba't bahagi ng daigdig ng 190 tulinada ng mga relief goods. Di ba? At mga volunteer mula sa 10 mga bansa para ayusin, itayo muli yung mga nasirang mga bahay na may bilang na 2,000. Yun ang ginawa. So hindi lang sa salita, inaliw, kundi merong gawa din. At kumusta na si Cheryl? Bueno, ayon sa aking na pag-alaman, itong si Cheryl ay nag-volunteer siya doon sa construction. Doon siya sa kung saan yung mga volunteer, siya ang nagbo-volunteer sa mga volunteer. So, naglalaba siya doon, kahit anong maliit na gawa. At nakita siya ng isang kapatid na mayaman. Alam mo ginawa ng kapatid na mayaman? Hinupkup siya, inadapt siya. Kasama yung kapatid niyang isa na nakita. At sila ngayon ay nasa Bulacan na. At kung gusto niyo malaman kung ano na itsura niya ngayon, puntahan niyo yung kanyang Facebook. Nag-advertise pa, no? Facebook. Meron siya. Cheryl Bagol. B-A-G-O-L. Garyando. Yan. Makita niyo siya doon, i-add mo siya. Pagka nakakabukas ng Facebook yon, i-accept niya kayo agad. Kasi friend na kami. So siya masaya na, nakabawi siya. Bakit? Tulong ng mga kapatid. Kaya ano matutunan natin ito mga kapatid? Na ang Diyos na Yehova, hindi siya pinapabayaan yung mga lingkod. Halimbawa, meron mga pagkataon siguro na kayo ay, alam mo yun ayun yung dumalo ng pulong sa dami yung problema. Nangyayari ba yon? Pag meron ganito, itong sabi sa atin, 3 questions, para sa hindi na dumadalo. Bawa, sinishepherding natin sila. Alam mo, isang tanong, mas masaya ka ba ngayon na hindi ka dumadalo kaysa panahon nung nasa Kingdom Hall ka? Tingnan mo yung sagot. Yeah? Alam natin yung sagot, ano? So, natanong, lalo bang umigi ang buhay ng pamilya mo na wala kayo sa Kingdom Hall? Ikatlo, tinuturing mo pa rin ba si Jehovah bilang iyong kanlungan? Umaasa ka pa rin ba sa Diyos na Jehovah? Malalaman natin na kapag ang tao, isang kapatid dito dumadalo, wala na rin yan lahat. Puro no ang answer. Di ba? Kaya makita natin, ano yung 3 tulong ng Diyos na Jehovah? Panalangin. Anong sunod? Banal na Espiritu at ang pangatlo ano? Mga kapatid. Yan yung 3 mga paglalaan niya ng Diyos na Jehovah para mapaglabanan natin ang kabagabagan.
Now, tayo mga kapatid, yung mga paglalaan. Pero ang tanong ito, paano ba natin hinaharap yung problema? Kasi yun yung tulong, di ba? Tayo, anong gagawin natin pag tayo merong problema? Bueno, una natin tandaan mga kapatid, pag meron tayong problema, dapat, kapit tayo sa Diyos na Jehovah. Yan ang una. Lalo tayo, manghawakang mahigpit sa Diyos na Jehovah. Hindi tayo bibitaw. Tingnan natin nakaulat dito sa Roma 8:35, 38-39. Roma 8. Dito muna tayo sa 35. Sabi dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang pagkapighatian ba o ang kabagabagan o ang pag-uusig o ang gutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Anong sabi sa 38? Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamahalaan, kahit ang mga bagay na narito ngayon, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang taas, kahit ang lalim, kahit ang anumang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, huwag tayong bibitaw sa Diyos na Jehovah. Una yan. Sunod, think positive. Avoid negative thinking. Alam niyo mga kapatid, sa bagay nito, madaling mag-isip ng problema, di ba? Tanungin mo lang yung kumusta buhay mo? Lahat, palista mo. Aabot ng 100 problema yan. Di ba? Madaling mag-isip eh. Pero pag positive na, pag nasa panahon ka ng kabagabagan, buti kung makaabot ka ng 3 na positive na bagay o kaya kahit isa, minsan mahirap mag-isip. Pag meron tayong ganung nasa ganun tayong kalagayan mga kapatid, tandaan nyo yung baby giraffe. Alam niyo yung baby giraffe? Alam niyo ba mga kapatid, kung anong nangyari o paano pinapanganak ang baby giraffe? Bueno, ang baby giraffe pala mga kapatid, kapag siya pinapanganak, yung nanay niya nakatayo. Alam mo ba kung gaano kataas yung puwerta ng nanay hanggang lupa? 2 metro ang layo, magtaas. Mga 6 feet, mataas. Tapos, ang baby giraffe, paglabas niyan, mahuhulog yan. Mula doon, at ang unang tatamaan niya ay yung kanyang likod. Nasubukan niyo na bang mahulog 6 feet? Ha? Di ba? Ito, baby. So, sa pagpanganak pa lang niya, masakit na yung dinanasan ng baby giraffe. No? Welcome to reality. Di ba? Welcome to the world. Yan. Tapos, pagkahulog ng baby giraffe, mga ilang sandali o ilang minuto, sisipati ng nanay, titignan yung kanyang baby. Tapos, pag natapat na siya ng ganyan, ang gagawin niya, itaas niya yung kanyang isang paa at sisipain niya yung kanyang baby giraffe. Tapos, hindi nakatayo. So, ulitin niya yon, sisipatin niya ulit yung kanyang baby giraffe. Mamaya, sisipain niya ulit. Hanggang sa makatayo yung baby giraffe. Pag nakatayo niya, titingnan naman na yung nanay at sisipain ulit yung baby giraffe. Ito ay gagawin niya sa loob ng 20 minuto. Question. Kawawa yung baby giraffe. Diba? Ano nakita nyo mga kapatid? Sa totoo lang nakita nyo? Problema, no? Tama ba yon?
O, di tingnan natin, meron kasi sabi natin, think positive eh. O, ano bang, para saan ba lahat yon? Okay, unahin natin, no? Yung pagkahulog niya ng 2 meters. Alam yung purpose doon? Para maputol yung puso. Yun yung purpose. Tapos, pag nahulog ka ba doon, hindi ka ba maubo? Mauubo ka. Kaya, makahinga yung baby giraffe. Ayun ang purpose. Okay na ba yun? Okay na tayo, ano? E di sunod, yung sipa, Brad. Ano naman yung sipa? O, kasi, kailangan matutong tumayo ang baby giraffe. Bakit? Kasi sa loob ng 20 minutos, kailangan marunong na siyang tumakbo kasama ng nanay niya. Kasi kung hindi siya makatakbo, pwede siyang maging ulam ng mga leon. Oh. At bakit pag nakatayo, sinisipa ulit? Kasi pag siya ay nadapa, kailangan marunong din siya tumayo. So yun pala ang purpose sa lahat na yon. Pagkahulog, pagsipa, pagtumayo, sipain ulit, lahat yon may purpose. Kaya anong matutunan natin sa baby giraffe, mga kapatid? Na kung tayo napapaharap ng mga problema, tayo pinagsisipa-sipa ng mga sitwasyon o ng kalamidad, anong sabi dito? Alalahanin natin na tayo ay kailangang tumayo, bumangon, tumayo, at mag-move on. Yan ang ano doon. No? At tuloy ang buhay. Yan ang matutunan natin. Kaya dito mga kapatid, tandaan natin ang mga problema, mga kabalisan sa buhay, kabagabagan, lahat ito ay pansamantala lamang. At lahat ito, meron tayong matatakasan. At ito'y bakit? Ito'y sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos na Yehova. O tayo mahal ng Diyos na Yehova, kung kaya ang gagawin natin ngayon ay gagawin natin ating bahagi na magtiwala ng tapat sa Diyos na Yehova at tingnan natin siya bilang ang ating tanggulan, bilang ang ating kanlungan, at bilang ang ating tagapaglaan ng matatakasan. Salamat sa inyong kapatibay na mga